Anong kailangan nating gawin dapat dito, mga kapatid? Dapat yung galit, huwag mauwi sa puot. Dahil pag nauwi sa puot yung galit, magiging mamamatay tao ka. Dahil galit pa lang ng tao, pag sinunod mo na, delikado ka na dahil yung galit hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos eh. Pag nauwi pa sa puot, magiging mamamatay tao ka na. So, mula pa lang doon sa galit, pag yun sinunod mo na yon, papunta ka na doon sa direksyon na yon dahil yung galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Yung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, hindi yun sa Diyos. Pag nauwi na sa puot, mamamatay tao ka na. Talagang selyado ka ng, sa demonyo ka na nun. So, paano dapat pong mangyari? Dapat po yung galit, hindi po mauwi sa puot. Dapat yung galit maalis. Dapat yung galit mapawi. Paanong mapapawi yung galit? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kasi yung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, isa doon yung daladala yung galit ng tao, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid, hindi sa Diyos. Para makagawa ka ng katwiran ng Diyos, dapat umibig ka sa iyong kapatid. Para madaig mo ngayon yung galit ng tao na dadalhin ka sa paggawa ng hindi katwiran ng Diyos, dapat manatili ka doon sa pag-ibig. Yung pag-ibig, yun dapat ang makapawi doon sa galit para hindi po mauwi doon po sa puot. Kasi pag napopuot ka, mamamatay tao ka. Bukod sa mamamatay tao ka, talagang kuhang-kuha yung kopyang-kopya yung demonyo kasi yung demonyo mamamatay tao, sinungaling pa. Pagdating dun sa unang Juan 4:20, kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napopoot sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Si Satanas sinungaling ama ng mga sinungaling, ama ng mamamatay tao. Kaya pag napopoot ka sa kapatid, mamamatay tao ka, sinungaling ka pa. Si Satanas, mamamatay tao at saka sinungaling. Kaya selyadong sa demonyo ka. Dapat hindi ka mapunta doon. Para ka hindi mapunta doon, umibig po tayo sa kapatid. Kasi sabi sa Biblia, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, paanong makaiibig sa Diyos na hindi niya nakita? Hindi mo nga magagawa yung pag-ibig sa Diyos pagka hindi ka umiibig sa kapatid. Pagka napopoot ka sa kapatid, unti-unti talaga umpisahan ka sa galit, mauuwi sa puot. Doon pa lang po sa galit, kuya, nakikita na natin kung saan ka na dinadala hindi ka gagawa ng katwiran ng Diyos. Yung hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos, hindi yun sa Diyos mauwi sa puot. Ba't nagkaganon? Wala kasing pag-ibig. Yun po ang sinasabi ng Biblia, napopuot kung may pag-ibig ka, hindi ka aabot doon. Tapos yung sinasabi nyo nga po, sino ba naman ang hindi nagagalit? Talaga namang lahat tayo, kuya, talaga pong dumadating ang point, nagagalit ka Pero dapat Alam mo yung kung galit mo. bakit. Alam mo kung bakit, kapatid na Rodel. Bakit po? Dito tayo babalik. 7:20 ng Ecclesiastes. Opo. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Sino pinag-uusapan? Matuwid po, kuya. Ano ginagawa? Gumagawa po ng mabuti. O ano ang isang tunay? Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So Nagkakasala kahit po na kahit matuwid, gumagawa na mabuti, ano kapatid na Rodel? Nagkakasala pa rin po. Tanong, yung kasalanan, nakakatuwa, nakakagalit? Nakakagalit po, kuya. Di po nakakatuwa yun. Ngayon. Di ba, no? Opo. Naintindihan mo, gusto kong sabihin. Opo, kuya. Paano ngayon gagamitin ng kalaban yan? Tunay na walang matuwid sa lupa, gumagawa na mabuti, hindi nagkakasala. Nagkakasala pala. Tatanungin kita, sa totoo, sa kalooban mo, yung kasalanan, nakagawa sa'yo ng kasalanan, nakakatuwa, nakakagalit. Nakakagalit po yun, kuya. Nagalit ka. Opo. Tapos ngayon, nauwi sa galit ng tao, kapatid na Rodel. Opo.
Ano ang hindi ka na, gagawin? hindi na po gagawa ng katwiran ng Diyos, kuya, pag nauwi Ayan. na sa galit ng tao. O ngayon. Para ngayon, wag mauwi sa galit ng tao, kapatid na Rodel. Yung galit mo, dahil may nagkasala sa'yo, gawin mo kung ano Opo. katwiran ng Diyos. Opo. Ano katwiran ng Diyos? Magpatawad ka. Amen. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. So, sa halip na mapunta sa poot at maalis ka sa paggawa ng katwiran, gawin mo yung katwiran ng Diyos. Opo. Making use noong ginagamit din ng kaaway para mapunta ka sa side niya. Bakit? Opo. Yung galit kasi ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos eh. Hmm. Di dahil nagkasala yung kapatid mo, dadalhin ka ngayon, no, hindi doon sa katwiran ng Diyos. Hmm. Doon ka na magagalit sa kapatid mo. Opo. Doon ka na ngayon mabubuuan ng poot sa kapatid mo dahil Opo. doon sa nagawa niyang pagkakasala sa iyo. Mhm. Na sa halip na magalit ka sana talaga doon sa hindi tama para mahiwalay doon sa hindi tama, kapatid na Rodel, no? Hmm. Opo. Ang mauuwi, magagalit ka sa kapatid mo, mapopoot ka hanggang dumating ka doon sa poot na yun. Doon sa kapatid mo, Opo. hindi na doon sa masama lang na nagawa niya. Opo, kuya. Naintindihan mo, no, Opo. kapatid na Rodel? Na kung minsan, makikita mo kung gaano ang kinalaman nung kaaway para kapagalitin. Siya yung manunukso eh. Opo. Tinukso yung kapatid. Nakagawa ng kasalanan. Hmm. Nung makagawa ng kasalanan, uulukan ka naman ngayon na magalit na dun sa kapatid hanggang mapuot ka na sa kapatid hanggang di mo na mamalayan. Puot na talaga yung daladala mo sa kapatid. Ano ka na? Anak ka na po niya. Nakita mo ang scheme, ano? Opo, kuya. Kaya, alam mo ba yung pinapaliwanag na yun ni Juan dito sa unang Juan? Asa na tayo sa unang Juan, kapatid na Rodel, na binabasa natin? Sinasabi natin, ako yung umiibig sa Diyos, napopoot sa kanyang kapatid. Sinungaling. Ba't ka nakarating sa napopoot ka? Napaka kakatuwa naman na basta ka na lang nagalit, dumating hanggang napuot ka, nang wala naman palang ginagawa sa'yo. Opo. Ang bait-bait sa'yo, lahat ng ginagawa sa'yo, tas nagagalit ka. Isipin mo, Brad Josel, mag-isip ka nga. Kuya, opo, yan po. Salamat sa Diyos. Naipa-realize po sa amin ito dahil kung hindi nyo po ito hinimay ng ganito kadetalye, hindi ko naman po napapansin eh. Kasi kanina, inumpisahan nyo, sabi nyo, tinan mo, Brad Rodel, kung dito ay nakapaloob ito na sa Santiago 1:20, ito pong hinimay nyo ngayon sa amin. Bago nyo po hinimay, ano kayang nakapaloob doon, kako? Ang gustong ipakita, ipapansin ni Kuya dyan. Kasi, yun po, ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. And previously, naipaintindi nyo na po sa amin talaga din yan eh. Pero meron pa. Ito nga po yung mga, kung paano nangyayari mga kapatid, at kung
Kumbaga sa pagkakasalaysay ni Kuya habang hinihimay niya, nakita mo na real life. Kumbaga, ito talagang nangyayari. Kasi ang galit ng tao, teka, tayo, kagaya natin, basta ka na lang ba nagagalit? May pinanggagalingan ng galit eh. Paano kaya ako naman yung bakit binasa yung 7:20 ng Ecclesiastes? Walang matuwid sa lupa, naggumagawa ng mabuti, at hindi nagkakasala. O, tanong, sabi ni Kuya. Dito talagang natuwa ako, napangiti ako eh. Hindi ang pinag-uusapan dyan, matuwid. Gumagawa ka ng mabuti at wala namang hindi nagkakasala. Tayo ngayon bilang magkakapatid, may nagkasala sa'yo na kapatid. Ano mararamdaman mo? Matutuwa ka. Ang normal talaga reaksyon. May nagkasala sa'yo, nagawan ka ng hindi maganda eh. Ang mararamdaman mo dyan, magagalit ka. Pero saan ka dadalhin ngayon yan? Pag hindi natin to alam tratuhin, ayun na pala. Eto po, magtutuloy-tuloy yan. At bakit nga ba lalaki yung galit na mauuwi sa puot? Kasi nga, naipakita nga ni Kuya sa atin, hindi ka kasi umiibig. Pagka umiibig ka, mawawala yung galit eh. Hindi aabot sa puot eh. Kaso hindi ka umiibig sa kapatid. Kaya nung magkasala sa'yo, nagalit ka. Nauwi na sa puot kasi lumaki na. Iniwi mo na yan dyan, hindi na yan nawala dahil wala ka nga pag-ibig sa kapatid. Napakaganda ng talata. No? Tayo naman lahat magkakasala kahit matuwid. Tayo po, aamin naman tayong lahat pag kami nagkasala sa iyo. Hindi ka naman natutuwa eh. Na mararamdaman mo kagad dyan, initial na reaction mo lagi kagad dyan, magagalit ka. Pero nung in-split ni Kuya kanina yung mga talata, no? Yung Santiago 1:20, tapos yun nga pong 3:10 ng unang Juan, at saka yung 3:15, bakit ka aabot dyan sa napuot? Nag-umpisa tayo sa ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Pagka ang galit na yung nandiyan dyan sa'yo, una, kalaban na kagad ng katwiran ng Diyos yung inuulok ng demonyo sa iyo na yan. Makikita mo na ngayon dyan ang definition pagka hindi na katwiran ng Diyos yung ginagawa mo. May galit ka na. Eto na po yun, no? Yung hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, yung hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yung hindi umiibig sa kapatid, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos yun. Kaya yun, nahahayag yun na siya anak ng dyablo, hindi anak ng Diyos yun. Kasi kung ikaw umiibig ka sa kapatid, gumagawa ka ng katwiran ng Diyos, anak ka ng Diyos. Pagka ang naipasok, galit. Pagkatapos hindi ka nga umiibig sa kapatid, kaya hindi nawala yung galit. Ang sino mang napupuot, malaki na kasi. Puot na eh. No? Ang kanyang kalagayan, pagka siya'y napupuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. At alam ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Sa demonyo ka. Kaya ito po ngayon ang napakagandang trato na dapat ay maramdaman natin. May galit. Maisip mo na kagad, hindi ang kapatid ko dapat kong kagalitan dito. Kasi sabi nga ni Kuya, biro mo, naiulok yung ganon, malaunan sa kapatid ka nagalit, talagang kaaway natin yun, ang nagsaksak niyan eh. Para may pag-awayan kayo, may ikagalit ka, dapat ang kagalitan mo yung masamang gawa. Para tayo humiwalay doon, huwag tayong hihiwalay sa katwiran, kundi sa kasalanan, sa kasamaan, pinanggalingan din natin pinag-aralan yan eh. Doon tayo hihiwalay. Ang nangyari sa iyo, sa halip na doon sa mga kasalanan, doon sa galit na yon na masamang gawa, doon ka magalit at doon ka hindi malilinya, ang nangyari sa iyo, sa kapatid ka na nagagalit, sabi ng ating Kuya, pagkatapos, to the extent ngayon, napopuot ka na sa kapatid. Ayun, todas tayo dyan, pag ganyan. Huwag nating hahayaang humantong tayo roon dahil magsisimula sa galit yan, mararamdaman nating lahat yan, at pagka hinayaan mo yan, lalaki. Puot na ngayon yan. Brad Josel, tutuksuhin ngayon ng dyablo yung kapatid. Makakagawa ng kasalanan. Dahil, di ba, bawat tao, sabi nga, kapatid na Josel, natutukso. Sabi,
1:14 ng Santiago, kundi ang bawat tao natutukso. Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat, kung magkagayon ang kahalayan, kung maipaglihi, nanganganak ng kasalanan. O edi, manganganak na ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, namumunga ng kamatayan. Ang masakit, kapatid na Josel, hindi namamalayan, natukso yung kapatid. Nagkasala. Nung magkasala, sinaksakan ka ngayon ng galit. No? Nagalit ka. Yung galit mo, nauwi na sa puot. Di ngayon, napuot ka na. Napuot ka na. Nung mapuot ka, hindi ka na umiibig sa kapatid. Hindi ka na umiibig sa kapatid, mamamatay tao ka na. Yun naman ngayong kinapuotan mo, dahil kinapuotan mo, napuot na rin sa'yo. Nagkapuotan na kayo. Patay kayong pareho.